mood ha. Tangina. Sama. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ngayong araw na to magkwentuhan po tayo po tungkol po sa mga nangyayari sa ating lipunan. Mainit ulo ko ha. Mainit ulo ko, huwag niyo akong kausapin. Anyway, burnes na. It's Friday. It's a Friday now. It's almost out there. It's almost the break in the dawn. Ay nako. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Gantong araw na ito ay magkwentuhan tayo. Pag-usapan na po natin uli ang mga issue sa lipunan. Kaya yung iba dyan, atat na atat. Simula na! Simula, di nyo naman sinishare. Hindi nga kayo naglalike. Simula na kagad. Hina-i-vlog nyo ako ha. Saan? Hello po. Na-i-vlog ako. Simula na! Simula na! Di nga kayo nagsishare. Di kayo naglalike. Ano? Tayo lang. Ganon. Dahil dyan, gusto ko munang sumayaw. Oh, kalma. Baby, kalma. Kalma lang! Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Galit pa rin. Kakanta na nga lang ng kalma. Galit pa rin. Pambira. Mami Annex. Ay, maraming salamat sa Banatera na nagpunta kanina sa Winford sa Resort and Casino para manood ng Mukha Girls. Hello po sa iyo, ma'am. Good to see you. Nakita natin yan sa sa Davao si Madam. Galing Germany. Tagal pa ba? Ay, di ba una ka na? Pinaiinit niyo ulo ko. Grabe kayo. Kasi kanina meron ko mausap sa akin. Sabi sa akin, Banat Bay. Oh, sir, magandang araw. Mas pogi ka pala sa personal. Gago. So parang mo sinabing pangit ako sa TV. Bakit ba ako dito sa TV? Malaki ba ulo ko? Malaki. Kasi lagi na sinasabi sa akin, mas pogi ka pala sa personal, tsaka ano ka pala, maliit ka pala sa personal. Pitit kasi ako pitit. Cute ako, para akong Japanese eh. So ano sa tingin mo sa akin dito sa telebisyon, malaki? Liita mo kasi yung TV mo para lumiit ako. Ang bira oh. Ano kayang nasa isip nitong taon to? Kasi laki ko si Boss Dada. Mayaya ka naman, laki-laki nun eh. Dinadaya lang niya yung sarili niya, nililiitan lang ni Boss Dada. Kunwari maliit siya, pero laking damulag nun. Yun ang totoo doon. Ako, maliit ako. Oy, binabati ko mga kababayan natin sa iba't ibang dako ng Earth ha. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ako nga pala po yung isang vlogger na wala lang. Opinionated. Yun lang, ganon. Tapos nandito sa vlog, nagpa-vlog. Medyo opinionated. Basta yun na yun. Ay nako, ara yung aking balakang. Anyway, maraming salamat po sa inyo at mga kababayan natin sa Middle East. Marhaba habibi. Alam mo, tagal ko nang hindi nakabalik dyan sa Middle East pero ayoko nang bumalik. Why are you here? Why very beautiful girls? Why are you here? Are you going to perform?
Why you're here? Ganun kasi dyan sa ano eh. Alam nyo kung bakit gustong-gusto ko sa Japan? Isa sa mga gustong-gusto ko sa Japan, ito walang biro ito ha. Wala silang pakialam eh. Hindi ko alam kung dahil hindi sila makapag-English, di ba? Kasi hindi masyado sila magaling. Kaya ano yun eh, pagtingin sa parang nabibuisit pa eh. Hindi, totoo naman, di ba? Tama mali. Sa middle, what are you here? What are you doing, oh? Pag may nakita pang magaganda, may pagkamanyakol pa iba. Oh, what are you doing? Oh, very beautiful, huh? Totoo naman eh, di ba? Hindi katulad sa, sa Amerika, medyo ano pa nga eh, medyo relax pa nga sila eh. Tama ba? Pero maniwala kayo, sa Japan, walang tanong-tanong. Minsan lang. Actually, ako hindi ko pa naranasan yung tanong-tanong eh. Ang naranasan ko lang eh, saan ko ba tatatak yung ano ko? Uy! Saan ko tatatak? Kasi punong-puno na ng tatak yun ng Japan. Tatanong lang, minsan may tatanong lang, until when? Yun, something. Hindi kasi sila masyadong ano eh. Hoy, Boss Dada! Ang nga! High blood ako ngayon, Boss Dada! Kumain ako ng ano dyan! May kinainan ako restaurant! Duck! Antigas! Ang pangit siguro kung maging food vlogger ako, no? Kasi di ba yung mga food vlogger pagka kumain, nasarap. Hindi, yung mga food vlogger, ganun. May pinanonood ako dyan, dalawa sila eh, lalo na dumidilat ng mata. Ano mo pangalan nung dumidilat ng mata? Taga Thailand na foreigner. Ano yun eh? American siya pero sa Thailand siya. Wow! Sarap na sarap sila pagkain eh. Di ba? Pag ako naging food vlogger talaga, ay lang hindi ko alam kung madedemanda ako pagka ganun. Kasi sasabihin ko talaga yung totoo eh. Tigas nito, ang ano, grabe ang ganit. Di ako nag-enjoy Ang mahal-mahal nung duck na yun Kasi ganito, di ba? Alam nyo naman siguro, ano ngayon, hindi si Mark Wayne yung isa pa, mas okay pa yung isa. Anyway, ganito. Kanina, syempre, ano ngayon, di ba? Yung Chinese, bukas ata yun, di ba? Yung Chinese New Year, ganyan, di ba? So, sabi ko kanina, kakain ako ng Chinese restaurant. Pagpasok ko doon sa Chinese restaurant, walang katao-tao. Medyo duda na ako doon kasi walang tao eh. Kaya lang sabi ko, alas 10 siguro, tapos na silang kumain. Alam mo, nung order ko na yung duck, di lahat kami, duck. Grabe yung duck nila doon 400 ang isa. Duck with rice. Tapos nung kinakagat mo na, parang kumakagat ng goma. Grabe yun. Talagang napakamot ako sa ulo nun. Sabi ko, sana nag-ano na lang ako. Nag-chicken na lang ako sa Uncle John's. Walang kwenta. Pwede ko kayang pangalanan yung restaurant na yun? Hindi, wag na. Kawawa naman sila. Alas 10 na pala, malamang. Hindi Bakit sa Japan, kahit anong oras, maraming tao pag talagang masarap. Diba? Kumakain nga tayo doon, anong oras na, pero pinipilahan pa rin. Maling palusot yun, Boss Dada. Anyway, simula na nga tayo. Ang dami nating kwentuhan. Sige na. Ulit. Oh, kalma. Baby, kalma. Tama na! Huwag mo na. Kalma ka ng kalma. Puro nga bakagang Pilipino. Kalma pa rin ng kalma. Ulit. Paggulo ka. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na to magkikwento na naman tayo mga nangyari sa grabe painit ng painit. Alam mo, ngayong araw na to magandang mga nangyari, pero meron ding talagang matinding banat pa rin si Pangulong Duterte. Ito po yung sinabi niya, hindi ko kailangan si Marcos.
Nako, bakit kaya niya nasabi yan? Sinabi niya yan eh. Hindi ko kailangan si Marcos. Anong dahilan niya? Kasi siguro marami mga amu-amuyong, hindi natin alam na nagtutulak na, sige na, bati na kayo ni Marcos. Bati na kayo. Hindi kasi mga amuyong na nakikinabang pa kay Marcos, gusto nila bati na kayo kasi tatakbo pa ako senador. Siguro may mga ganun eh. Di ba? Kaya tuloy sabi ni Pangulong Duterte, hindi ko kailangan si Marcos sa kaso ko. Akin to. Oh, yun ang sinabi niya. Oh, eto panoorin natin tong video na ito. Nilinaw niya. Oh, nilinaw ni Pangulong Duterte ang kanyang Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of wag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Ayan. Di ba ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo? Di ba? Ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo na laging sinasabi yan ni Pangulong Duterte. Ilang beses ko nang narinig sa kanya yan na wala naman siyang planong tanggalin si Marcos at gusto niyang matapos. Ayaw niya ng revolusyon. Bakit? Sinabi niya yun eh. Sinabi niya pa nga sa amin. Hindi ko alam kung nakasama doon sa interview namin. Pero sinabi niya kasi hindi maganda. Tayo ay nasa isang demokrasyang bansa. Hindi maganda kung pipilitin tanggalin ng isang pangulo dahil lamang sa maliliit na issue. Kasi ang tingin niya, maliit pa rin po yung issue para, hindi pa sapat ang dahilan para tanggalin po si Pangulong Marcos. Okay? Hindi pa sapat. Malay mo sa dating panahon. Diba? Easy lang. Kalma. Krun, maraming salamat po. Hindi, yun po talaga ang totoo. Dahil siyempre, parang sinasabi niya, binoto yan ng taong bayan, o kung ano man ang mangyari, kasalanan yun. Walang gano'n. Joke lang yun. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi lang niya, kailangan natin pairalin ang demokrasya. Okay? Kaya nga, naiinis siya doon sa PI. Kasi the PI will remove the power from the people to vote for their president. Yun po ang sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Yung PI na yan, kung sino man yung mamumuno sa atin, tinatanggalan niya ng kapangyarihan. Dahil sa kanya, democratic country tayo, dapat hayaan natin ang botohan kung sino yung Pangulo. Diba? Yan yung sinasabi niyang paulit-ulit. Dapat hindi ho mangyari na matanggal ho si Marcos ng ganun-ganun lang, nang walang sapat na dahilan. Yun po ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon pa man. Okay? Ayaw niya po ng isang revolusyon, isang kudeta. Ayaw niya po niyan. Kasi alam nyo, sinabi rin niya sa isang interview niya na kung gusto ko talaga ng revolusyon, di sana ginawa ko na nung panahon na ako ang presidente. Kasi doon pa lang, pwede na siya mag-declare ng revolutionary government. Ano ibig sabihin nun? Siya na lang ang gobyerno. Yun ang revolutionary government. Ako lang ang gobyerno. Tanggal ang judiciary, tanggal din ang mga legislative. Wala, ako lang. Tapos aayusin ko yung konstitusyon. Yun yung revolutionary government. Which is, kaya niyang gawin yun noong panahon na siya ho'y Pangulo. Bakit to? Siya ho ang commander-in-chief ng army, ng mga militar, AFP. At ganun din, siya rin po ang chief ng head naman ng kapulisan. Di ba ho? So, alinaw ho na sinasabi ni Pangulong Duterte. Marami lang ho talagang nagmi-misinterpret po nito at tila sinasabing gusto niyang alisin.
Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi yan dito, nililinaw natin, paulit-ulit natin sinasabi yan, na si Pangulong Duterte ay against doon sa PI. PI ang pinakapunot dulo nito. Kaya nga ang pinakasolusyon, gusto nyo na magkaayusan, talaga, itong gobyerno na to, tanggalin nyo si Romualdez. Yan to ang totoo. O, panoorin natin. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. Mr. Marcos. Okay, malaman yun. Has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I'm not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. O, nilinaw din niya yan na wala hong kinalaman si Marcos sa ICC. Okay? Kasi meron lang talagang mga elemento na nagpapapasok dito sa ICC. Alam na ho natin kung sino yung mga yan, no? Di ba, Remulla? Ay, hindi pala. Oh. Kaya nga, actually, ang mga dilaw, yan ang mga nagtutulak talaga dyan eh. Sila Trillanes, sila Carpio, yan ho yung mga nagtutulak talaga niyang ICC na yan. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Yan. So, dyan pa lang, kitang-kita nyo na ang pagiging leader talaga ni Pangulong Duterte. Hindi ko kailangan ng interference ng presidente. Wag na siyang Anyway, sinabi naman niya, yan ang yun eh. Di ba sinabi naman niya na hindi niya papapasukin unless tulad din niya ng bigas. Di ba? Malay mo, tulad din niya ng bigas. Di ba? Malay nyo, tulad din yan ng bigas na 20 pesos pero iba naman pala yung nangyari. O baka ganun din yung ICC. Kunwari, hindi papasukin pero papapasukin. Hindi natin alam. Pero ang malinaw, Marcos stated literal na hindi papapasukin ng ICC. Pero, ngunit dapat subalit. Merong ako narinig kay Rocky na napakaganda na sinabi niya. Okay? May sinabi si Rocky na napakaganda na nakakatuwa. Bakit to? Ang sabi niya po doon ay since nagbigay naman ng pronouncement si President Marcos na hindi papapasukin ng ICC, pero yung mga nakapaligid daw ay talaga namang makulit, matigas ang ulo. Ang suggestion ni Roque, dapat mag-order si Marcos o gumawa siya ng executive order ordering all the agencies of the government na hindi papayagan ng ICC. Alam mo, magandang suggestion yun, sa totoo lang. Napakagandang suggestion yun. Dapat talaga mag-issue para kasi iba ho yung ganito sa nag-issue ng executive order si Pangulong Marcos na iba kasi yun pag sinabi niyang walang agency, walang departamento ang makikialam at papapasukin ang ICC. Alam mo, maganda yun. Sa totoo lang. Alam mo, Mr. President, if you do that, naku, maniwala ka, isang bonggang palakpakan na nga abutin mo sa akin. Hindi, totoo yun. Yung sasabi, anyway, sinabi mo naman di ba? Sinabi mo naman, for 100 times, hindi pa papasukin ng ICC, walang jurisdiction yan sa atin. Ang problema kasi, Pangulong Marcos, ito ang lagi niyong isipin, maaring sinasabi niyo yan, pero ang titigas ng ulo ng mga nasa ilalim ninyo Di ba? Ang titigas ng ulo ng mga nasa ilalim ninyo, maganda yung suggestion kesa sa, kasi ang nangyayari ngayon, puro ganon, yung mga nasa paligid, ang daming sinasabi, gulo-gulo. Mas maganda if talagang order yan, EO. Walang hindi papahintulutan ng ICC.
Kasi yun po ang tama. Alam nyo, Pangulong Marcos, hahangaan kayo ng taong bayan pag ginawa nyo yan. Maniwala ko kayo sa akin. Sigurado ako that's a good step to somehow magkaroon ng smooth na relationship with the Duterte if nangyari yun. Kasi doon, medyo may stand kayo na clear. Tama, mali. Ibig sabihin talagang strong stand. Hindi. Siyempre, mababatikos kayo. Definitely, babatikusin kayo ng mga pinklawan, babatikusin kayo ng mga dilawan na bakit kailangan pa iio. Pero, if your relationship with VP Sara Duterte is sincere, do it for her. Yun lang. Yun lang sa akin. Kasi nobody is wishing na magkagulo. Kahit po ako, di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan. Ayoko ng gulo. Ayoko magkaroon ng revolusyon. Hindi maganda yan. Alam mo yung mga nagnanais ng revolusyon? Pasensya na ho ha. Tamaan na ho ang magagalit ha. Yung mga masasaktan, pasensya na ha. Yung mga nagnanais ng revolusyon kasi hindi sila kasali. Yun ang totoo. Alam nyo ba na napakahirap sa sitwasyon ng mga sundalo ang revolusyon at sa mga kapulisan? I-rewind nyo. Yung mga matatanda dyan, alam ko marami matandang nanonood dito. Alam nyo nung panahon na nagkukudita, yung panahon ni Cory, naalala nyo? Ay yung mga sundalo doon hindi nagbabarilan, nagpuputukan lang. Kasi siyempre, hindi nila kayang, alam mo yun, yung nagkakaroon ng kudita noon nagbobombahan, tapos nagbabarilan. Wala nga napat na ano eh. Wala nga na ano kasi nga, ang nangyayari, ayaw nila. Yung bangayan ng taong bayan, ayaw nila na as much as possible kasi tandaan nyo, pare-pareho tayong Pilipino. Ito mga sundalo na ito, naiipit lang kasi nauutusan eh. Diba? Nautusan dito. Tapos, ito naman, hindi naman satisfied. So, kaya tuloy nagkakaano. Pero at the same time, ayaw naman nilang patayin ng isa't isa. Tama? Kung meron man, si Trillanes na siguro talaga panggulo eh. Dapat na matagal na in-exile yun eh. So, anong dito? Maganda ho magkaayusan. Ako, pabor ako eh. Pabor ako na magkaayusan. Hindi dahil sa kung anong paman ha. Hindi, we should focus on issues na kailangan. Anong sinabi ko bang hindi na natin i-criticize? No. Sinabi ko bang dapat nang kalimutan yung mga pagkakamali? Hindi. Dapat banatan lahat ng pagkakamali. Unahin si Romualdez. Yan ang totoo. Kasi sa totoo lang, meron tayong malaking problema na napapalagpas. Yung bangayan ng Senado at saka House, ay grabe ho, hindi ho maganda. Dahil doon sa bangayan nilang yun, sigurado ko ipit na ipit yung mga batas na dapat ipasa. Grabe na ho eh. Ano na eh, bastusan na ika nga. Bastusan na yung first, ewan ko parang first time kong nakakita ng bastusan literal ang nangyayari sa House at saka ng Senate. Sino ho ba ang punot dulo niyan? Tanong natin kay Speaker. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nanggaling na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Yan. Alam mo, so ibig sabihin po nito, mahuli nila ako patay, yung sinabi ni Roque, hindi papahuli si Pangulong Duterte ng buhay. So alam mo, doon pa lang, sorry ha, kontrahin ko na naman yung mga ibang mga nag-analyze doon sa magkaibang sinabi ni Panelo at magkaibang sinabi ni Roque. Sa tingin ko may punto si Roque. Kasi kung ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, yun yung sinasabi ni Roque. Tama, mali, di ba? Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Linawin natin ha. Hindi niya sinasabi dito yung mga pulis ha.
yung ICC ang tinutukoy niya dito. Baka mamaya marami na naman diyang magwawarla-warla dyan. Sabi nila, ay, lalaban sa pulis si Duterte. Gunggong, ICC pinag-uusapan dito. Okay, ICC ho, ICC, wag ko kayong... Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, kaya yan, tingnan nyo. tumabi muna kayo. Kasi hindi ninyo ito away. So tumabi muna yung mga sundalo kasi syempre mga nagbabantay kay Pangulong Duterte. Yung mga PSG. Ano siya, entitled pa rin po siya sa mga PSG. I think sabi nga ni Roque ata 17 or something. Nakalimutan ko na, hindi ko alam ba't niya binanggit eh. Dapat din niya sinasabi ko ilan ang bantay. I think, sorry, I think 14. 7 at a time. Ang sinasabi lang ni Pangulong Duterte dito, tabi kayo, hindi nyo to away. Hindi ako papahuli dito sa mga ICC na to. Kung sakaling merong umaresto sa akin dito, hindi ako pahuhuli. Talagang babariling ko kayo. Yun ang sinasabi niya. Hindi, alam nyo, ano natin to i-contextualize natin. Kasi tandaan ninyo, di ba yung kinikwento nga nung in-interview na ICC na kahit si Putin, di ba, naglabas ng warrant ang ICC, pero hindi naman nila ma-serve kay Putin eh. Subukan nila. Di ba? Napanood ko yan eh, yung buong interview nung abogado na medyo, I think lawyer siya sa ICC or something. Sinasabi niya nga, depende pa rin yan eh. Depende talaga yan sa gobyerno eh. Kahit pa maglabas ng paulit-ulit na warrant o subpoena ang ICC, kung hindi naman ipapatupad ng gobyerno, walang mangyayari. Ayon kay yan, sabi nito. ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. So nilinaw ni Pangulong Marcos, ang nilinaw niya, yung binaba niyang kautusan, pulis lang at NBI ang pwedeng umaresto, yung mga uniform personnel. Pero, ngunit, datapwat, subalit, kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, Mr. President, ang i-issue ninyong executive order ay yung hindi papapasukin ang ICC. Diba ho? Sana, Mr. President, ganun ang inyong i-issue. Kasi yun naman po ang sinasabi ninyo eh. Diba? Yun naman po ang sinasabi nyo. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. So, malinaw na malinaw po ang sinabi ni Pangulong Duterte na pareho naman ang sinabi ni Roque na hindi talaga siya papahuli ng buhay. Okay, so malinaw po yan. At sana, medyo makinig-kinig ho yung ICC kung ayaw ninyong mabutasan. Huwag yun nang ituloy. Dahil tandaan nyo, sharpshooter rin si Pangulong Duterte. Hindi, totoo. Ano yan eh, mahilig yan sa baril. Kita nyo nga, ang dami niyang baril. Collector yan eh. Anyway, ito naman ha, pakinggan natin itong sinabi ni Pangulong Marcos. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing siguradong papalpak ang mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.
Live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pa ang mga nabanggit ng Pangulo? Maset sa tahasang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigo ang isinusulong na ihiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, mali ang batayan ng mga nagsusulong ito at insulto ito sa saligang batas. Sabi pa ng Pangulo, mismong mga mambabatas galing Mindanao ang hindi sang-ayon sa secession. Matatanda ang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagmungkahi ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa gitna yan ng alitan ng ilang mambabatas, partikular na kaugnay sa usapin ng charter change. Pero ayon kay PBBM, hindi naman kailangan ng secession dahil maayos naman ang pamamahala sa buong bansa, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nananawagan din ang Pangulo na itigil ang mungkahing ito dahil malaking paglabag ito sa saligang batas. Narito ang kanyang pahayag. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog, bagkus ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi kinikilala ng konstitusyon ang karapatang magrebelte at may katumbas itong kasong kriminal. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo. Maraming salamat, Camille Samonte. Ayan. Mga kapatid, So alam nyo, ito, nagbigay ng statement si Pangulong Marcos na parang sinasabi niya doomed to fail daw yung nais ni Pangulong Duterte. Alam mo, ako, naniniwala naman ako na medyo mahirap pa sa ngayon. Honestly, medyo mahirap. Kaya lang, siguro maganda, Mr. President, pakinggan nyo na lang din yung mga taga Mindanao. Bakit nila gusto? As a matter of fact, matagal na po itong gusto na to. Pinigilan lang ni Pangulong Duterte yan noong time. Naalala ko talaga, hindi ko lang mahanap yung speech niya na yun matagal na talagang gusto ng mga taga Mindanao na mahiwalay sa Pilipinas. Maraming rason. Kultura, relihiyon, marami dahilan. Kaya lang, nung naging presidente si Pangulong Duterte, ginawa niya ng solusyon yan. Kasi huwag niyong kakalimutan, that's the reason mayroong MILF and may MNLF. It is because gusto nilang mahiwalay. Ngayon, hindi ho ibig sabihin tama yon. Kaya nga pinabalik loob, pinabalik gobyerno itong MNLF at saka MILF. Ngayon, ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte yan. So ginawa niya yung, inayos nila yung BARM. Marami pong ginawa si Pangulong Duterte at paulit-ulit niya sinasabi na Moro ako, may lahi akong Moro, naintindihan ko kayo. At sisiguraduhin ko na yung mga hinaing ninyo ay maaayos. Diba? Ibig sabihin, yung budget, lahat. Kasi ang talaga nagiging problema, alam ninyo, sa Kamara pa lang, problema na ho yan. Pag Mindanao ka, congressman ka, laging bababa ang budget nila kasi hindi ka kailangan ng speaker Kaya nga sinabi niya na hindi sila pababayaan noon. At alam nyo, yung mga bill project ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay talaga naman nag-focus din sa Mindanao. Elizabeth Linsangan, maraming salamat po. Talagang finocus din niya. Tinulungan din niya Mindanao. Talaga. Kaya nga, medyo huminahon. Kaya lang, dahil sa kawalangian ng Kamara ngayon, at ang nabibigyan lang, sabihin na natin, yung mga congressman ng Mindanao, ayaw. Siyempre, kung ikaw ba naman ang makatanggap ng lintik na baon, naturalmente ayaw mo. Diba? Pero ang pinaka-issue dito, Mr. President Marcos, kahit it will doom to fail, yung sinasabi ninyo, maganda siguro pakinggan ninyo yung kanilang reasons. Why ba kayo gustong umalis?
Anong dahilan at gusto ninyong umalis? Yun lang ho yun. Kasi kung hindi naman ninyo pakikinggan, wala din po. Para lang yung sinabing shut up, ganon. Sandali ho, Mr. President. Hindi ho yan something na walang basihan. At yung sinasabi naman nila na hindi yan legal po yan. Kasi paulit-ulit naman sinasabi ni Pangulong Duterte in a peaceful means. Eto ha, pakinggan natin to ha. Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ay, sorry, hindi pala yan. Sandali. Hindi yan, wait lang ha. Eto. Sorry, hindi yan. Naulit to. Iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na daraan sa legal na paraan ang isinusulong niyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi po yan ng dating Pangulo sa panayam ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa programang Radyo Bandido RJTV. Ayon sa dating Pangulo, daraan ito sa United Nations, gaya ng ginawa ng Timor-Leste. Binatikos din niya ang reaksyon ng ilang opisyal at pagtawag na act of sedition sa naturang hakbang. Sabi ni Duterte, ayaw niya ng gera. Hindi rin daw labag sa konstitusyon na paghiwalay ng Mindanao dahil nakabase ito anya sa kagustuhan ng taong bayan. So, ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit, peaceful means naman po ang kanya. At ito ay legal. Bakit ho legal? Ulitin ho natin ito, ipakita po natin, di ba? Diniscuss na po natin isang araw ito. At paulit-ulit po ito, sasabihin natin, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. Nasa tao ang pinaka-sovereign, di ba? Yung talagang pinaka-authority. And all government authority emanates from them. Yung sabihin, nanggagaling ang lahat ng authority ng gobyerno saan? Sa tao. Alam niyo ho ba kung bakit hindi maaaring umaresto ang sundalo? Kasi sa Pilipinas, ang civilian ay mas mataas sa sundalo. Kaya nga, kung papansin ninyo, ang commander-in-chief talaga ay ang presidente, which is civilian in nature. Yun ho. Ang kapulisan naman, although they are armed, considered under pa rin sila ng supervision ng DILG, which is under a secretary at the same time under ng presidente. So anong ibig sabihin nito? Ang ating konstitusyon, ang pinaka sandala ng ating konstitusyon na ang lahat ng kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kung ang taong bayan, they wish for a separate state, pwede ho nilang i-petition yan peacefully as long as hindi sila gagamit ng dahas or anything na matatawag nating krimen. Kaya nga ang sabi ni Pangulong Duterte, iaakyat sa UN, United Nations, which is we belong, ipipetition kung yun ang gusto ng taong bayan ng Mindanao. Okay? So yun po yung sinasabi. Ngayon, ang tanong dito, magsasaksid ba to? Hindi ko ho alam. Gusto ko ba to? Wala akong karapatan sabihin na gusto ko o ayoko. Hindi naman po ako taga Mindanao. Taga Japan po ako. Ay, hindi. Pangarap lang. Taga Luzon po ako. So, ibig sabihin, ang dapat nating tanungin, ang mga taga Mindanao. Di ba ho? Wag ho natin, naintindihan ko marami sa atin. Kahit ako, medyo ako dyan parang ayoko sana. Kasi sabi ko nga sa inyo, mahihirapan na naman baguhin ang team song ng Itbulaga. Kakakuha lang nga nila ng pangalang Itbulaga Tapos pahihirapan pa natin sila. Babaguhin na naman yung team song nila. Pabago-bago na lang. Joke lang po yun. Pero gayon pa man, sana wag natin isang tabi
yung gusto ng mga taga Mindanao. Tanungin natin sila. Sila ang tanungin natin. 'Di ba? Kasi bakit tayong, ito lang ganito lang kasimple. Bakit matatakot ang mga leaders natin, ang gobyerno natin matatakot kung sa tingin natin nabibigay naman natin ang tama sa kanila? Tama, mali. Ganito lang yan Bigyan ko kayo ng example. Hindi, ito, simpleng example lang to Sa Mocha Girls, bilang manager, wala ako kontrata. Kung gusto nilang umalis, go! Sigurado ako, gugustuhin yung bumalik dahil walang katulad ko na manager. Yami na pogi pa. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi, kasi confident ako na ako ang di kasi yun yun yan sandigan ko I mean, yun yung wala kayong mahahanap na katulad kong manager. Hindi kayo aalis sa akin. Dahil sisiguraduhin ko, pag umalis kayo na experience nyo ibang manager, kakwartahan kayo. Saan kayo nakakita ng manager na ginagastusan kayo wala pang kinikita? Kasi confident ako na binibigay ko sa kanila yun. Kaya hindi sila aalis. Tama, mali. Kung umalis man sila, chinugi ko. Sigurado yun. Okay? Kung umalis man sila dahil or kung hindi ko man chinugi dahil gusto na nila magkapamilya, wala namang problema sa akin yun. So, ganun din po sa kanila, sa mga taga Mindanao. Kung binibigay naman ng gobyerno ang pangangailangan ng mga taga Mindanao, hindi ho sila magsasabing gusto namin umalis. Bakit ka aalis kung maganda ang serbisyo ng gobyerno mo sa'yo? Tama, mali. Di ba? Hindi ka aalis. If happy ka sa mga congressman mo, kung happy ka sa executive branch, kung happy ka sa judiciary, kung happy ka sa batas, hindi ka magsasabing gusto kong umalis. Di ba? Ito na lang sample sa pamilya. Kung masaya ka sa pamilya mo, o masaya ka sa asawa mo, bakit ka aalis? Unless hindi ka masaya sa asawa mo. Diba usapan yun, maghanap ka ng bata-bata. Oh. Tama, mali. Kung hindi na fulfill o nasasatisfy ng asawa mo ang pangangailangan mo, yun, patay tayo dyan. Diba? Ay, ganun lang kasimple ho yun. Bigyan ko kayo ho ng example Example. Anong example sa asawa? Siyempre, akala ninyo wala akong sample. Basta sa mga pagdating sa asawa, may sample tayo dyan. Sandali, ito, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ito. Kasi ito yung tatanong natin dito Masaya ka pa ba sa asawa mo? Mr. Mayor Albi Benitez? Bakit? Kasi napababalita ngayon, ewan ko, ito na naman kasi si Ogie Diaz. Alam naman natin, di ba, kung anong tawag kay Ogie Diaz? Di ba, ang tawag kay Ogie Diaz, siya yung parang marites ng patron ng mga naghihiwalay. Bakit? Sa kanya una nang gagaling yung mga hiwalayan Kaya nga parang tinawag siyang patron ng mga ng mga naghihiwalay magjojowa di ba? Kaya yun ang sinabi. Ngayon may balita siya. Ano tong balita niya? Nalilink ngayon si Ivana kay Albi Benitez. Mr. Mayor! Topic ka lang nung isang araw dito Topic ka na naman ngayon? Ang kati mo Ay, mali. Ang kati mo. Hindi pala. Mali. Ang ano mo, linawin ko lang, Mayor Mayor. Hindi ho ako naglabaso nito Balita ho yan. Nire-report lang natin. Nagbalabaso niya si Ogie Diaz. Kung tanong ko lang ito. Unang katanungan ko, Mayor Benitez, yung mga lupang naibenta? Di umano? Doon mo ba bibigyan ng bahay si Ivana at patitirahin?
Nagtatanong lang ako, Mayor. Nagtatanong lang. Linawin natin, ha? Yung mga ipinabentang di umanong pinatungan, di umano ng local government ninyo, baka naman meron para kay Ivana dyan. Pangalawang tanong, Mayor Benitez. May asawa kayo, di ba? Ako nagtatanong lang, ha? According sa balita ni Ogie Diaz, may asawa kayo, di ba? Hindi na po ba kayo masaya sa asawa nyo? Hindi, ako nagtatanong lang. Kasi, baka naman gusto nyo yung bata-bata. Tsaka yung malaki ang malaki ang future. Kasi malaki ang future ni Ivana. Galing niya nang mag-action-action ngayon. Mayor Benitez, mahilig ba kayo sa malaki ang future? Malaki kasi ang future. Uy, huwag kayong bastos. Ang bastos nyo naman. Malaki yung future ni Ivana. Si Ivana ho kasi ang ganda ng kanyang takbo ng karir. Kaya malaki ang kanyang hinaharap. Linawin lang natin. Future sa buhay, karir. Pangatlong tanong. Wala bang pwedeng, kung sakasakali na totoo itong balitang binabalita ni Ogie Diaz, ako nagtatanong lang ako sa mga abogado. Meron bang abogadong nanonood dito? Baka naman may nanonood abogado dito. Ang isa bang mayor, hindi, not particular si Benitez, ang mayor ba pwede magkaroon ng kabit? Ako nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing si mayor ito, Hindi ko sinasabing si Mayor Benitez ito. Tinatanong ko lang naman sa mga abogado dyan, ng isang public servant ba, halimbawa, congressman o kaya mayor, pwede ba sila magkaroon ng kabit? Ako nagtatanong lang, ano ho ba ang pananagutan ng isang public official na may kabit? Ulitin ko, wala po ako sinasabing si Mayor Albi Benitez yun. Ang nagbabalita po niyan si Ogie Diaz, hindi po ako. Ako, yung generic lang yung tanong ko. Pag ang isa bang public servant, mayor, congressman, senador, may kabit, meron bang pananagutan ito sa ating batas? Kasi parang alam ko meron Kasi meron tayong tinatawag na, di ba, yung ang public servant dapat mataas ang dignidad, ganyan-ganyan, di ba? Basta hindi mahuli, boss. Ano mahuli? Mahuling nakapatong? Yan, sabi ni Diego Latigo, meron betrayal of public trust. Anong trust yan? Linawin mo kasi, Diego. Ano ba ang trust yung sinasabi mo? Tiwala ng publiko. Yun, linawin mo. Hindi ka malinaw Mamaya ako na naman ang mapahamak dyan Chocolate. Yan, moral ascendancy. Ascendancy. Yan ang ano natin. Kasi, alam mo, concern alam mo ba kung bakit ang isang public servant ay napaka-importante na mataas ang dignidad, ang kanyang moral ascendancy. Kasi, basta, kung ano man moral yan. Di ko alam kung ascendant o descendant. Dapat mataas ang kanyang moral standard. It is because namumuno siya. Di ba? I mean, kung ikaw, halimbawa, hindi ko sinasabing si Mayor Benitez to, hindi ko sinasabi Kung halimbawa, ikaw, maraming kang kabit, halimbawa lang, marami kang bet ka dyan, saan mo kukunin yung pera para tustusan ng mga bet ka mo? Diba? Hindi, alam mo ba? Ito, walang biro ito Tanungin ko kayo. Alam nyo ba na ang pulis bawal magkakabit? Hindi nyo alam yan.
Ang pulis pag nagkaroon ng kabit, tanggal sa serbisyo. Ang tanong, ang mga mayor ba at congressman, pag nagkaroon ng kabit, hindi tanggal sa serbisyo? O sige, wag na natin, yung congressman, mahirap tanggalin yan eh. Depende yung kay Romualdez. Yung mga mayor na lang, pag ang mayor ba nagkaroon ng kabit, matatanggal ba siya sa serbisyo? Paano din boss yung suki sa KTV na lagi dumadaan sa likod? Depende kung anong katungkulan na. Kung medyo mataas-taas na, mahirap na. Walang ethics committee yung mga mayor eh. Ay nako. Anyway, ano ang ating tinatanong lang dito? Ako, hindi ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala na si Mayor Benitez ganyan. Hindi ako naniniwala. Kasi sabi naman sa akin ni Ivana, baby, wag ka maniwala. Baby talaga. Ang sarap siguro may tumatawag sa'yo ng baby. 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 Buti na lang ako celibacy, no? May gift of celibacy ako. Buti na lang talaga, single ako, no? Yan ang advantage ng single, eh. Banji Belingon, maraming salamat. Hindi ka malilik, eh. Ay, may malilink. Malilik to. Kahit sino kasama mo, di ba? Ay, baby, kalma. Yun. Actually, sabi sa akin yan, ni Ivana. Oh, kumanta siya, sabi niya. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ayun. Baby, kalma pala. Ay, nako. Anyway, isa pang tanong. Nako, kala nyo tapos na. May nung nagpapatanong na, no? Kailan ka daw di umano magbabayad ng napakalaki mong utang? Di umano, ha? Di umano. Hindi ako sure. Sino? Hindi si Mayor. Kayo naman. Hindi si Mayor. Yung nagkakautang sa akin. Kayo naman, linawin natin. O, baka mamaya magkamali na naman eh. Hoy, ikaw! Ikaw! Kailan ka magbabayad ng utang? Balita ko, laki na ng utang mo. Milyon, bilyon na daw ang utang mo. Hindi ka para nagbabayad hanggang ngayon. Lakas ang loob mo magkaroon ng mga kulasisi dyan. Sandali ha, nililinaw ko. Iba ho, hindi ho siya yung kinakausap ko. Ibang tao yun, ibang tao. Ha? Ibang tao yun, ibang tao ha. Yung nagkakautang sa akin. Hindi ho sila yun. Pag tinamaan sila, wala lang magagawa eh. Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool. Oh, hindi ho sila yun. Ha? Basta, meron kasing may utang sa akin eh. Ang lakas ng loob. Nang bababae pa. Laki ng utang sa akin. Milyon, bilyon ng bababae. Pagkapal ang mukha mong animal ka. Bayad na. Bago ka mang babae. Hindi ho si ano yun ha. Hindi ho si Mayor yun ha. Iba ho, iba. Iba ho yun. Oh, anyway, hindi si Mayor yun, iba. Ibang Mayor yun na kaibigan ko. Oh, anyway, ito ba, pag-usapan naman natin to. Ay, nako, grabe. Ay, ito. Ay, ito. Binanata ng isang senador ang umunoy pambubuli sa kanila ng kamera. Ang isa pang senador may pa-video pa sa social media. Narito ang aking report. Walang pake? Walang akla? Ito ang tila pasaring ni Senadora Amy Marcos sa kamera sa gitna ng issue ng People's Initiative. Sa video, nagalakupido siya at pinana ang isang lalaki sabay pakita ng papel na may mga pirma. Inilabas yan ni Senator.
Direct. Alam ko, ano naman na tayo, nagkakausap tayo. Hindi mo naman pwedeng i-deny yan. We agree to disagree. Pero direct, hinahangaan kita doon sa mga video mo, lalong-lalo na yung babaeng nakadilat. Favorite ko yung pag ginagawan mo ng video. Alam ko, talento mo yun. Pero, this time, ang cheesy ng video mo, Mas baduy pa sa baduy. Fidela Jumalin, salamat po. Medyo bumaba ang level mo dito, Sayang, sayang. Pinilit ka ba? Pinilit ka ni Senator Amy? Ang pangit! Totoo lang. Pangit! Hindi, alam mo, ito direct cap. Makinig ka sa akin, Ang ganda na angat ka na dun sa mga ginawa mong pelikula kay Amy. Bidang-bida na si Amy. Tapos gagawa mo ng ganito. Ang cheap Katsipan to. Katsipan! Alam mo, it only shows na ang treatment ni Amy sa taong bayan, ang cheap. Yun ang totoo. Hindi, ako may suggestion lang ako sa'yo. Panalo na yung mga ginagawa mong video-video na inside mother, mga ganon, sinishare ko pa nga di ba? Kasi ang ganda ang ganda nung approach. Huwag mo na isama si Amy. Panggulo sa eksena. Ang pangit. Senador yan hindi na maganda. Alam mo, unless nakakampanya na kayo ngayon. Kasi yung mga senador, yung mga politician, nagiging artista yan pagka-campaign Pagka hindi campaign, seryoso sila. Pero pagka-kampanya na, lahat na gagawin nila. Para makuha ang atensyon ng taong bayan. Okay, sige, given. Pero ang aga naman ngayon. Tsaka hindi maganda. Alam mo yon, hindi talaga maganda. Direct cap. Baguhin nyo, mag-usap kayo. Magkasundo kayo, sabihin nyo. Senator Amy, sabi ni Banat Bay, ang corny mo daw. Ganon, sabi mo, diretsuin mo. Gawan mo ng medyo maganda-ganda namang Kasi si Pangulong Duterte, ginawa rin naman yan Naalala nyo? Ano yung ginawa niya? Yung kasama si Robin, di ba? As in, ginawa naman nila yan tapos, di ba, meron pa siya dong sa bidyong huling Pasko nyo na to. Ayos pero ito, anak ng wete. Sige nga tanungin ko kayo. Mga kababayan, sino sa inyo dito ang nagandaan sa pautot na to? Kahit maka-Senator Amy pa kayo, tanong nyo kay Joey, yung mga vlogger ni Amy. Hindi, alam mo, Senator Amy pag kayo mga vlogger mo sinabing maganda to, ay, maniwala ka sa akin. Dahil bayad mo lang sila kaya sinasabing maganda sa ito. Ulitin daw natin. Talagang gusto nyo pang ulitin tuloy-tuloy. May pa-video pa sa social media. Narito ang aking report. Walang pake? Walang awa? Ito ang tila pasaring ni Senadora Amy Marcos sa Kamara sa gitna ng issue ng People's Initiative. Sa video, nagalakupido siya at pinana ang isang lalaki sabay pakita ng papel na may mga pirma. Inilabas yan ni Senator Amy sa gitna ng Alam mo maganda, Senator Amy, ikaw na lang yung inside mother. Stage mom ka naman sa kapatid mo Bida-bida ka naman sa kapatid mo. Hindi ikaw na lang maging inside mother. Sigurado akong kayang-kaya mong gayahin yon. Kasi asar na asar ka dun di ba? Magkaaway naman kayong dalawa So ikaw na lang gumanap. Ang gawin mo, ganito, gawa ka ng video. Ako, direct yan dapat creative consultant ako, May sahod ako dapat dyan. Gumawa ka ng video na tumatakbo si Senator Amy. Habang marami nagpapaselfie sa kanya. Bagay yun, di ba? Tama, mali. Chike, salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. Yun lang naman. Tuloy natin to usapin na to. Huwag nyo na lang pansinin yung corning patalastas na yun. Tuloy.
ng Senado at Kamara ukol sa charter change. Senador Sonny Angara tila naririndi na rin sa araw-araw na pasaring ng mga kongresista. Biro mo araw-araw, di ba parang bully yun? Araw-araw kami parang, guys, mag-break naman, parang time out, magtrabaho naman tayo. Pag binubully ka na, hindi ka sasagot, ito naman pwede. Akong author ng Anti-Bullying Act sa House. Kaya hindi kami papayag. Buwelta pa ni Angara, bakit ang ingay ng Kamara? Sinisimula naman na ang pagdinig ng Senado. Actually, ngayon lang yan eh. Hindi nyo napansin. Ngayon lang yan kasip-sip. Itong mga sip-sip na to, dapat tanungin natin kung magkano ang budget nila eh. Yun ang tanong ha. Magkano ba ang budget ninyo sa mga distrito nyo? Tanungin nyo ho. Sana malaman natin yung MOOE niya mga yan. Kung talagang totoong tao kayo, ikaw congressman ka, ilabas mo nga yung MOOE mo para magkaalaman tayo. Bakit ba sobrang sip-sip ninyo sa speaker nyo? Kayong 4 na halikput dyan sa inyong speaker, ilabas nyo yung MOOE nyo. Magkano? Sige, na magkaalaman tayo. Magkaalaman tayo kung ano ba ang meron at bakit para tila atang init na init ang puwet nyo sa mga senador. Talagang kayo pa nagdi-decide kung kailan nila dapat matapos. Ano kayo? Tumakbo muna kayo ng national. Sa Chacha, may kasunduan na rin ang Senado ang mangunguna sa Chacha hearings para matigil na ang PI. Pero ano daw ba ang nangyari? Ginagawa na nga namin yung gusto nyo, tapos yet, tinutuloy nyo pa rin parang iniisahan nyo yung taong bayan, iniisahan nyo kami. Kamakailan lang, siningil ng ilang kongresista ang Senado sa deadline sa Chacha na si Senate President Mig Zubiri raw ang nagtakda na sa Marso. Sinabi naman ngayon ni Senator Angara na chairman mismo ng Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa charter change dito sa Senado na nakikita niyang posibleng Oktubre ngayong taon ang deadline para maaprobahan ng Senado ang mga amyendahang economic provisions. Yan ay para maisabay na rin sa senatorial elections sa 2025 ang plebisito. Pagilinaw naman ni Angara, hindi nakataga sa bato October deadline niya sa Chacha sa Senado. Nauna nang sinabi ng ilang congressman na tila pagpatay sa economic Chacha kung October pa ang deadline ng pagpasa nito. Ikinabahala raw ito ng Kamara ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Wala naman daw silang backup plan sakaling hindi ito ipasa ng Senado. Pero if this will not happen, I think ongoing pa rin naman yung People's Initiative, no? It's just suspended for the meantime by the COMELEC. So, I don't know, maybe one of the backup plan would be to consider the People's Initiative. Nanindigan din muli si Barbers na walang kinalaman ang Kamara sa bayaran umano sa People's Initiative. Sa isang statement naman kanina, sinabi ni Barbers na kailangan ng mag-usap at upuan ng Senado at Kamara ang issue. Ito lang anya ang paraan para masolusyonan ng anyay hindi pagkakasundo ng dalawang kapulungan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghihintay. Ayan, nawalang boses ko, nawalang boses. Ayun ako. Anyway, ayan na nga po at paulit-ulit natin yan na dinidiscuss yung bangayan ng PI. Pero alam nyo, bantayan natin yan. Bantay tayo dyan kasi ngayon, sinuspin din ng COMELEC para medyo, alam mo yun, hindi pag-usapan, di ba? Para ganyan ginagawa Pero bantayan natin. At nakakatuwa din dahil kahit papaano, yung Senado, united sila in terms of sa PI. Kasi sa kanila naman, okay naman Okay naman yung economic reform. Dapat yun talaga ang i-focus ng pagbabago. Ano ho ba ang pinagkaiba nun? Kasi dun sa PI, mawawala sa eksena ang Senate. Lahat ng desisyon ng Congress, yun ang matutupad. So, doon, delikado. Di ba? Kasi, ito lang, simple logic. Bakit gusto ng Kamara na mawalan ng kapangyarihan ng Senate mag-decide sa mga bagay-bagay? Yan ang pinupuntirin ng PI. Pag yan ay natapos. Bakit?
Doon pa lang nakakatakot na. So meron silang plano. Ito naman pong sa Senado, ako kahit papaano, kasi hindi naman talaga nila totally gusto ang pagbabago ng konstitusyon. Marami pa ho nga dyan ang medyo against pa eh. Napilitan na lang dahil sa economic change na gustong mangyari ng ating Pangulong, actually Pangulong Duterte pa lang gusto na yan eh. Ni Pangulong Marcos din gusto na yan. Oh. Kaya siguro napilitan na rin sila na magkaroon na ng economic reform pagdating po sa konstitusyon. So ako, okay na. Okay yan. As long as the Senate nandyan. Diba? Magkakaroon ng check and balance pag nandyan ng Senate. Pero sa PI, wala ho talaga. Mapapa-PI ka talaga. So napaka-obvious kung bakit ganun ang gustong gawin ng Kamara. O, antay na lang natin. Basta tayo, bantay lang ho tayo dyan sa PI. Dapat hindi matuloy ang PI. Kasi pag natuloy ang PI, ayon sa Constitution, the Speaker or the Senate President can call. So kahit sino sa kanila, kung inunahan na kagad ho ng Congress yan, wala na ho. Halatang halata na yung galawan. At saka wala naman tao. Una-una, trust rating na lang eh. Ang baba ng trust rating ng Speaker of the House. Ngayon nga lang bumaba ng ganito kasayad, di katulad nung panahon nila Cayetano na sobrang taas ng trust rating ng House. Ngayon, wala eh. Bagsak talaga eh. Ibig sabihin, walang tiwala ang taong bayan sa Speaker natin. Oh, ayan. Idinikdik pa ni Diego Latigo, 0.8%. Kulang na lang talaga mag-snow na eh. Di ba? Kulang na lang mag-snow na eh. Negative na eh. Mantakin mo, sa 100 na tao, ni isa wala nagtiwala. Ganun kababa. Ganun katindi yung 0.8% eh. Mas mababa pa sa 1. Di ba? Baka hindi pa yun. Baby pa yun. Yun lang yung nagsabing, Tapos hindi pa natin sure kung talaga sang-ayon siya. Oh, ito. Siyempre, bago tayo meron tayong matindi. Ito, matinding banatan to. Banatan na natin to bago pa banatan ng iba. Ito. Ayun! Kasi pangalan nito? Si Budol Lipunan, yung kaibigan nito, yung aso nito. Si Budol Lipunan, araw-araw minuminuto ng binabanatan si Maharlika. Ang sabi niya nga, budol. Ganon. Inulit pa niya kanina. Oh, katapos keso may sinasabi pa siya na ngayon, eto ang tanong. Ang nangyari, ako po'y pumunta mismo doon sa kanyang website. Ay, sa kanyang channel. Pinuntahan ko po. Talagang pinuntahan ko at nag-comment ako. Ang bilis ng mga tuta niya, oh. Balita ko, yung mga tutaan mo daw dyan, dating nandito. Hindi napansin, hindi nabigyan ng kasi minsan, alam mo, ito kasi dito sa channel natin, dito sa channel natin, bawal dito yung nagmamataas. Wala akong pakialam kung moderator ka. Hindi ibig sabihin mataas ka pag moderator ka, hindi ganoon dito. Kasi may mga ganun sumali bilang moderator kasi gusto lang magmataas, magpabida. Tama, Diego Latigo, walang bawal ang bida-bida dito. Maniwala kayo kasi kahit si Banat ba hindi ubida dito. Walang bida-bida dito sa channel na to. Yung mga dating moderator ko, bida-bida. Tama, mali. Anarot. Hoy, sumagot ka, Anarot! Nagbida-bida dyan. Tapos naghanap ng ibang vlogger na kung saan pwede sila magbida-bida. Di napunta sila dyan. Ngayon, ilang beses ako nag-comment, Sabi pa nung isa, paulit-ulit kasi kaya ka na spam. Gumawa ko na ibang comment.
Spam pa rin eh. Sandali, Banat Bay. Kasi yung mga hirit mo, bakit ba kailangan i-post dyan si Budol Lipunan? Bakit ba kailangan magkomento pa ni Maharlika dyan? Mag-concentrate tayo sa bayan. Mia Morex Oliva, salamat po. Linawin ko lang ha. This has something to do with our country. If this girl is nambubudol, tapos may sinasabi ngayon sa taong bayan tungkol sa mga issue sa lipunan, wala siyang karapatan. So ano ang punto ko? Kasi legit po yung ayoko mang tanggapin, pero legit po yung akusasyon ni Budol Lipunan. Na kesyo sinasabi daw ni Maharlika through Pebbles. Andun yung comment ni Pebbles, sinasabi doon, ni Kusing wala kang ginasto, sabi ni Maharlika. Oh. Tapos pinakita niya yung hostel niya. Yung hostel talaga. Tsaka yung eroplano niya. So ibig sabihin meron talaga. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Nagpapakalat ng fake news to. Ginawa niya na yan sa akin noon. Ginawa niya na yan kay Mocha noon. Tapos ngayon ginagawa niya kay Budol Lipunan. So ibig sabihin po, legit, kaya nga dapat sagutin. Sagutin ni Maharlika, hindi pwedeng tatahimik lang siya dito. Bakit? Kung nagsisinungaling siya kay Budol Lipunan, ano ang assurance yung hindi siya nagsisinungaling sa inyo? Tama, mali? Kung siya ay iba ang sinasabi sa likod ng kamera at sa harapan ng kamera, abay magduda na kayo. Ilan pa kaya ang mga fake news niya? Kaya nga wala akong bilib eh. Kahit na sinasabi ng iba, hindi, dapat di mo na inaano yan. Paano ko hindi aanuhin yan? Hanggang ngayon hindi niya inaamin na nag-fake news sa amin. Aminin niya muna nag-fake news sa akin. Tutulungan ko sa lahat ng laban niya. Eh yung laban niya, pang sarili lang niya eh. Oh. Tama, mali. Kahit ba chip to si Budol Lipunan, Flair Airlines lang ang inano, siya pa rin na nagbayad. Yun lang ang sa akin. Mga kababayan, matuto tayo mag-discern. Matuto tayong makita talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kasi sinabi ko na nga sa inyo eh, anong assurance yun na sinasabi niya mga totoo kung sa akin nga, kay Mocha nga, nagsinungaling na hindi niya binabawi. So bakit ko siya sasakyan? Sa mga puting ahas niya. Tanungin ko kayo. Sa amin nga nag-fake news siya. Alam ko yan, ako yung kausap niya eh. Ano sinasabi nga na palibre ko? Gago ba siya? Ako magpapalibre? Baka bayaran ko pa ipapunta mo dito. Naka-first class ka, gusto mo? Alam mo ba yung sinasabi mo ako nagpapalibre? Hindi, eto hindi siya pagyayabang. Hindi ko ugali magpalibre. Maniwala ko kay sa akin. Kahit buong bar, kaya kong bayaran ng basta itayguyod ang bansang Pilipinas. Kasi maano ko dyan eh. Ayaw na ayoko yung alam yun, yan ang pinakayo na ayoko, yung titignan ng maliit ang mga Pilipino. Pag ako nakakita sa bar na tinitignan ng maliit ang mga Pilipino, maniwala kayo sa akin, babayaran ko lahat ng ino-order ng kanunay. Kasi may gumanon sa amin eh. May gumanon sa amin sa Japan. Putang inang Amerikano to. Hindi talaga ang presko. Alam mo ginawa ko? Binayaran ko talaga eh. Tapos sabi pa nga nung apo, no. Hindi, anong no. Ito yung card ko, binayaran ko. Tapos takanta kayong Amerikano eh. Ba't ko binayaran yung bill niya eh? Kasi nga ayokong ginagano ng mga Pilipino. Ayoko na iniisip lahat ng Pilipino patay gutom. Baka si Budol Lipunan, oo. Maniwala ko kay sa akin yan ang pinaka-ayoko sa lahat. Dahil hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Kaya nga, yung pinalalabas nito na siya nagbayad. Oh, kalma.
Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pak! Yung kaldagang nandun eh. Hindi, ayun lang ho sa akin. Kaya nga, bakit ko sinasabi ito? Kasi nga ho, napaka-importante ito. Kasi kung ganyan ang nangyayari, sandali, isipin natin na mabuti. Sinabi ko na sa inyo yan. Ganyan din ang ginagawa ngayon kay Bodo Lipunan. Even if hindi kami magkasundo ni Bodo Lipunan, meron siyang pinakita eh. May pinakita siyang proof eh. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako panatikong tao. If I see something is right, papalakpakan ko. If I see something is wrong, mali talaga. Eh may pinakita si Bodo Lipunan na ano, alam ko yun yung booking.com kasi doon din ako nagbubook eh. Nandun din yung aeroplano niyang Flair. Flair ba yun? Ano mang aeroplano yun? Di padjak ba yun? Diba? Kahit ba sabihin nating si Bodo Lipunan eh scammer, di umano. Di umano. Eh may pinakita siyang proof doon eh. Doon sa issue na yun Doon sa issue na yun, dapat sagutin ni Maharlika. Hindi siya pwedeng tumahimik. Di ba? Eh kung tatahimik na naman siya, ano ibig sabihin nun? O ilan pa kaya sa mga sinabi niya ang hindi totoo? Kaya nga napaka-importante nun. Hindi ito personal. Ito'y importante kasi kung siya po ay double standard na tao, nagmamagaling para sa bayan, galit na galit. Pero, puro pala fake news sa ibang tao. Anong essence? Nag-vlog ka pa. Fake news din pala yung binalabas mo. Sumagot ka. Yun ang importante doon. Sagutin mo. Sabi nga ni Randel Bunagan, silence means fake news. Sabihin mo lang naman, hindi totoo yan. Ito ebidensya ko. Tapos na, umalis ka na dyan. Tapos ang usapan. Hindi eh. Hindi ka sumasagot eh. So ibig sabihin, totoo pala yung akusasyon sa'yo. Na pinagkakalat mo daw, na nilibre mo si Bodo Lipunan, ang totoo, siya naman pala ang ano. Sasabihin lang yan, sabi ng puting ahas. Banat by, kalma ka lang. Hindi, kalma ako. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit. Alam nyo, inis na inis po kasi ako sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news just for the sake of views, just for the sake of content, or just for the sake na kasi sinasakyan nyo. Kasi marami sa inyong sumasang-ayon. Without even presenting any evidence. Iangat naman po natin ang karangalan ng mga vlogger. Diba? Kaya nga kahit ako paulit-ulit ko sinasabi sa inyo Pag walang ebidensya, huwag niyong paniwalaan. Kung wala ako pinipresenta, huwag niyong paniwalaan. Kasi ano yun, kwento. At malinaw naman ako, sinasabi ko sa inyo. Eto opinion lang ito, maaaring mali. Opinion ko ito at ito'y maaaring mali dahil binabase ko lamang sa circumstantial evidence. O binabase ko lamang sa balita ni ganito. At kaya nga, di ba, halimbawa, yung kay Albi Benitez, sinasabi kong hindi nga ako naniniwala Kaya nga tinatanong natin At yung balita na ang galing kay Ogie, hindi naman sa akin. Sabi nito, tapang ni Mystica kay Mamshi, pero kay Kaloy, abnoy, tahimik. Oo nga Yung isa ba yan Yan yung isang bagay na napepekian ako Yung tapang mo, wala pala Yung tapang mo, pang ano pala, showbiz. Wala ka pala, di ba? Yung pagdadaldal mo, wala, pang ano lang. Para lang magkaroon ka ng views. Wala kang pinagkaiba kay TP. Tapang sa camera lang, pero hindi kayang sumagot. Ano kasi libayan? Ang sasagot lang sa'yo,
Hindi ka abogado eh, kaya hindi kita sagutin. Ay, walang ganun. Sagot ka. Madam Maharlika, totoo ba o hindi? Totoo ba na ang tapang mo ay showbiz lang? Yung tapang mo ay tapang-tapangan lang? Wala pala eh. Panis. Dami mong inaway, dami mong kinalaban. Eh si Budol Lipunan lang pala magpapatahimik sa'yo. Anong klase yun? Sabi nga ni Diego Latigo, actually yan din ang duda ko eh. Boss, baka maraming alam si Budol Lipunan kay Maharlika. Ikaw naman, makamistika ka naman, oh. Hindi, alam mo, yan din ang naisip ko. Baka marami hong text etong si Budol Lipunan. Kaya hindi niya mapatulan. Baka ilabas niya eh. Baka ilabas niya na si Maharlika talaga ang sumusulsol para awayin ako. Hindi natin alam eh. 'Di ba? Baka mamaya meron talaga silang conversation. Hindi ko sure pero baka meron talaga silang conversation na talagang etong si Maharlika pasimuno. Kasi ang pinapalabas ni Pebbles hindi daw kinampihan. Ang argumento naman ni Bagong Lipunan, anong hindi kinampihan? Finid nga sa akin yung mga message ni Banat Bay. Putol-putol. Ako, ito na lang ang hamon ko sa'yo, Budol Lipunan, ha? Ito ang hamon ko sa'yo. Budol Lipunan, kung talagang totoong tao ka, Budol Lipunan, ilabas mo para magbingo ka. Bingo! Bingo! Para ganun ka na naman sa telebisyon mo. Bingo! Ay, sa camera mo. Bingo! Budol? Hindi, totoo. Ay, ano ka rin pala, puro ka lang talkish eh. Puro ka lang pala daldal. Maglabas ka pa ng ebidensya. Kasi binabali, wala ka ni Maharlika, wala ka daw, isa ka lang ipis. Wala ka daw, hindi ka karapat dapat pansinin. Madaling salita, Budol Lipunan, wala kang saysay, wala kang kwentang nilalang. Sabay kulangot. Wag ganun. Ang sama ng mga ugali nyo. So kung talagang matapang ka, Budol Lipunan, maglabas ka ng ebidensya, wag puro sininyo. Baka sininyo na naman ng ebidensya mo. Tutok-tukan na kita talaga. Maglabas ka ng ebidensya, yung message nyo, takot ka, ikaw pala takot din. Alam mo bakit takot siya si Budol Lipunan? Anong Bagger Lipunan? Alam mo bakit takot siya si Budol Lipunan? Sa akin hindi siya takot mag-fake news kasi nasa Pilipinas ako. Malakas ang loob niya kasi fake Canadian citizen siya. Ay, hindi siya makapaglabas ng ebidensya sa akin kasi po hindi niya natatakot sa akin kasi alam niya hindi ko naman siya didemanda. Hindi namin ugali ng Banateros magdemanda. Ngayon, siguro kaya ganyan yan, takot siya kay Maharlika kasi pwede siyang habulin, di ba? Alam mo naman, US at Canada, isang lang yan, isang tren lang yan. Wala, may tren ba dun? Isang kotse lang yan, papunta doon, di ba? Tatawid lang yan. Malamang may sikreto. Kaya nga, Budol Lipunan, labas mo. Huwag kang puro daldal. Pareho kayo ni Maharlika, mag-umpugin ko kayong dalawa. Pareho kayong puro lang eh. Wala. Panis pala kayo pareho. Gayahin nyo si Ninyo. Nakabrief. Hindi, alam mo, ko sa'yo, Budol Lipunan, para umangat yung viewers mo, gumaya ka kay Ninyo, mag-brief ka din. Habang nagla-live. Hindi, walang biro ha. Alam mo, hoy Ninyo, kung nakikinig ka sa akin, alam ko nanonood ka minsan. Bilib ako sa ginawa mo ha. Alam mo yung ginawa mong pagpunta sa showbiz, yung pag-guess, yung collab, panalo yun. Doon ka na lang, wag ka na magpolitika, wala kang kwenta.
Doon ka na lang sa mga comedy. Pasok ka eh, yung itsura mo eh. Hindi mo pa kailangan magpatawa, tumingin ka pa lang, ngumiti ka pa lang, natatawa na yung taong bayan. Tapos nakatupis ka pa? Laman ka ng memes eh. Hindi mo napansin yun? Sobrang nakakatawa ka talaga. I mean, pwede kang komedyante, huwag ka na sa politika. Unless utusan ka ni Romualdez. Pwede. Di ba? Di ba? Ayan. Sabi nito, wag daw fake news, puro speculation ka banat bay. Akala ko ba galit? Anong speculation? Wala akong speculation. Ang sinasabi ko, sagutin niya si Budol Lipunan. Anong speculation doon? Ispakulkul ko siya yung speculation mo eh. Gemma Sakay, salamat po ha. Uy, mga taga Tokyo, ay mga taga Japan, na-miss ko na yun. Hindi, wala akong speculation. Ang sinasabi ko, sagutin niya si Budol. Ako, sigurado doon sa fake news na ginawa ni Maharlika sa akin at kay Mocha, sigurado ako doon. Bakit? Ako yung ginawa niya eh. Pero tungkol doon sa kay Budol Lipunan, dapat niya ngang sagutin. Para talaga masabi na, kasi pag hindi niya sinagot, di ba ano may ibig sabihin, di ba? Silence means yes. Yun ang ibig sabihin ng silence means yes eh. Ano ba yung sabihin mo? Hindi totoo yung sinasabi ni Budol Lipunan kasi ganito. Tapos, hindi ko naman sinabing araw-arawin mo eh. Sumagot ka lang na isang beses. Wala ka pala eh. O, di ba? Yun lang naman yun. O, tapos, wala naman palang kalayaan mag-comment dyan sa page mo. O, tinatanong ka. Baka magtong siga. Wag naman ganun. Ikaw, Jing, ha? Hindi ko talaga alam kung ano gusto mo eh. Ayan. Bago sabi ni Biel, nanlibre daw kayo. Ano nanlibre daw? Ano pala sabi mo? Gulo mong kausap? Nanlibre daw kayo? Ano ba yan? Baligtad. Ay nako. Anyway, maraming salamat. Bago pa tayo mag-ending, baka mamaya mawala na naman tayo sa camera. Yung sa inyong issue na pinadala sa Sendwave, totoo yun dahil meron Sendwave receipt. Ay, anong Sendwave? Anong pinagsasabi mo? Anong Sendwave? Wala akong alam dyan sa Sendwave na pinagsasabi mo may resibo siya. Nagpadala sa akin ng Sendwave. Kung hindi ka, kung sinasabi niyo yung pinadala niya, pinabili, binili namin yun eh. Binidyo ko pa nga yun eh. Gunggong ka ba? Binidyo ko pa yung pinabili niya. Siya nagpabili nun. Sinabi niyang bumili kasi hindi namin maano sa Duterte's Kitchen. Pinabili niya. Binigay pa namin, binidyo pa namin yun. Dinagdagan ko pa yung kulang niyang binigay. Hindi dahil ako nagsabing bumingi ha. Hindi ako humingi. Siya mismo nagsabi, hindi ko pabili ko na lang sa'yo. Siya nagsabi nun. Hindi niya kasi pinakita yung buong conversation. Yun ang sinabi ko na pinadala niya, may isi-receipt. Oo nga. Pinakita niya ba yung conversation kung ba't siya nagpadala? Kung padalang kaya kita ng 1 milyon, sabihin ko, ninakaw mo. Pinadala kita 1 milyon, ninakaw mo. Pwede ko ba sabihin yun? Andali, ano ba ang konteksto nun? May resibo pang pinakita sa grocery. Oo nga, tanga kasi yung mga yan eh. Nako. Pinakita ko, hindi nga lang yun eh. May resibo na, binidyo ko pa, nakita pa nila na nag-Duterte's Kitchen kami, nakabidyo. Tapos sasabihin niya, ano nga ko nagbigay siya? Binigay niya sa Duterte's Kitchen yun eh. Pinadaan lang niya sa amin at hindi ko hiningi yun. Itanong nyo doon sa founder ng Duterte's Kitchen. Kami pa naglabas doon. Huwag kang ano-ano. Hirap sa inyo. Hihirit lang kayo. Wala pa kayo sa research. Galit yan. Kalma! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yun. Ayun lang. Maraming salamat. Kita-kita uli tayo bukas. Init ng ulo eh.
Hindi. Maraming pong salamat. Binibiro ko lang yung galit-galitan. Galit-galitan lang ako. Hindi po ako high blood. Ano lang ako, nagjo-joke lang po ako. Kasi idol ko talaga yung basta may isa akong idol na DJ na galit lagi. Pero siya galit siya sa mga marurupok. Tayo galit sa mga tanga. Anyway, maraming salamat. Alam mo ba nanonood si BL? Ano to? Sinabihan ko si BL, wag gamitin kayo nila kung hayaan mo silang manood. Okay lang. Alam mo, sa totoo lang, mga kapatid, mga kaibigan, wala akong itinatago dito. Manood sila, masaya sila, bahala sila, problema nila yan. Kasi ako, totoo akong tao. Hindi ko kailangan hindi ko naman wini-wish. Madami nga nagsasabi sa inyo, uy, grabe yung subscriber mo. Ang dami nagko-congratulate. Hindi ko nga binibigyan ng pansin kasi I don't want that na umano sa ulo ko na daming viewers ko. Alam mo, lagi nyo ito tatandaan mga kababayan. Mga kababayan, makinig kayo na mabuti. This is true. Alam mo kung bakit naging Satan si Lucifer? Dahil pumasok sa kukote niya na kaya niyang talunin ang Diyos. Yan ang tandaan ninyo kung bakit anong istorya ni Satanas. Kasi feeling niya he wants to be above God. Pumasok sa kukote niya. Alam mo, yan ang kanyang ginagawang pagdideceive sa taong bayan. Hindi pala taong bayan. Yan ang kanyang pagdideceive sa human being. Iaano niya, alam mo, kaya mo yan, magaling ka, ganito ka, eto ka, yang ka. Pag yan sumaksak sa kukote mo, maniwala ho kayo sa akin, babagsak ka. Kaya never kong inisip na, dami mong followers, dami mong subscribers. Hindi ho. Wala. Alam mo, isang tao lang ako, isang ganun lang ako. Maniwala kayo, wala yung mga viewers na yan. Iiwan ako niyan. Diba? Chimiki, maraming salamat po. Dahil, ganun ang buhay. Ang buhay natin, hawak ng Diyos. Tandaan niyo yan. Hawak ng Diyos yan. Kung gusto ka ng Diyos papakinggan ng mga politiko, kahit 5 lang ang nanonood sa'yo. Kung gusto niya ang presidente yung makinig sa'yo, kahit 5 lang yun, pang 5 yung presidente. Yan ang tatandaan nyo. Bakit? Hindi naman tayo madami noon. Nakikinig si Pangulong Duterte, nanonood siya nun dito. Hindi naman tayo ganong sobra-sobrang dami. Hindi naman eh. It's just siya, ang Panginoon po ang gumagawa, nagtatakda ng lahat ng bagay. So dapat doon lang tayo lagi. Doon po lang tayo lagi. Huwag po tayo magiging mayabang. Kaya importante dito, doon lang tayo sa totoo. Yun lang. Importante yun, di ba? Maraming salamat po God bless everyone. Kita-kits ulit tayo bukas. Mga alas 3 ng umaga. Maraming salamat po. Bye-bye. Pag nananalangin tayo, wala tayong confidence lumapit sa Diyos. Kahit sa paghingi. Sana bigyan mo po kami ng ganito. Sana, Lord. Ano ibig sabihin na sana? Baka sakali lang. Give us this day. Ang tapang na parang nagdidiman, bigyan mo kami. Kung itong ating request ay nakaangkla, natatay natin siya, nakaangkla na ito ay kabanal-banalan niya, nakaangkla na ito ay kalooban niya, wala ka dapat takot humingi. May tapang kang humingi. Lord, bigyan mo ako ng asawa. Hindi sila nahihiya. Kasi they're asking God with confidence because they're asking their Father. Marami sa atin, Panginoon, asawa. So, pag tinawa, anong prayer request mo? Hindi masabi, partner? Pag-pray mo naman na may akong makatulong sa ministry, makatulong sa trabaho, sabihin mo na yung totoo. Anong kailangan mo? Asawa? Iyang-iya. Kasi hindi ka sigurado Will ba ni God dyan? Kaya when you ask in prayer, always ask in faith. Therefore I say to you, lahat ng bagay na hingin mo sa panalangin, humingi ka, maniwala ka, natanggap mo na yon. At iyan ay ipagkakalob sa'yo. Kasi doon mo naintindihan, kung naintindihan mo ng will na ng Diyos, wala kang takot hingin.